Magandang umaga po mga kapatid sa Panginoon. Kamusta po kayo? Isang napakalaking biyaya po na gisingin tayo ng Diyos sa umagang ito. Amen po. Salamat sa Diyos, nagkaroon po muli tayo ng pagkakataong makasamba. Bago po ang lahat, tayo po lahat ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami, nagpapasalamat sa buhay at kalakasan na pinagkakaloob mo sa amin araw-araw, bawat oras, bawat segundo, na pinoproteksyonan mo po ang buo naming pamilya. Napakabuti mo, Panginoon. Sa oras na ito, nilalapit po namin ang aming mga sarili. Nagpapakumbaba, nagpapasaliksik, anumang pong mga kasalanan ang aming nagawa, naisip, sinalita, kasalanan namin sa aming kapwa, maging pagkukulang namin sa iyo, Panginoon. Patawarin mo po kami, hugasan, linisin mo kami ng iyong banal at makapangyarihang dugo upang maging karapat-dapat po kami sa iyong harapan. Marami pong salamat sa iyong pagpapatawad, sa iyong paglilinis. Sa oras na ito, Lord, sa pakikinig namin ng iyong salita, patuloy nawa po kaming makapakinig ng malaya, walang istorbo, anumang pong katamaran at kawalan ng interes sa pakikinig ng iyong salita ay amin pong pinapalayas sa pangalan ni Jesus. Panginoon, nawa hanggang matapos po ang service na ito, kami po ay malaya po na makapakinig. Ano man po, Lord, ang aming dinaranas sa panahon ito, kami man po ay naguguluhan sa mga pangyayari. Subalit ang iyong salita, ang aming direksyon, ang iyong banal at makapangyarihang salita ang magko-comfort sa bawat isa. Patuloy nawa, Lord, na bawat isang makakapakinig ay makaranas ng kaginhawahan, kagalingan, pag-asa na nagmumula sa iyo. Patuloy nawa po kami tumibay, tumatag sa pananampalataya. Maraming salamat po, Panginoon. Hindi po namin kaya kung wala ka po sa aming mga buhay. Patuloy mo po kami samahan sa buhay namin ito. Ito po ang aming panalangin sa mataas at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. My faithful Father,
grace still amazes me. Your grace still amazes me. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid, isang kagalakan na muli tayo ay makapaghandog sa Panginoon. Sama-sama po tayo na magkakaloob sa pamamagitan po ng nakikita nyo po sa screen, na pwede nyo po na may send sa GCash, Ito po ay isang kagalakan po na tatanggapin po ng aming iglesia na marami pong kaluluwa na matutulungan ito at maliligtas ang magitan po ng inyong mga handog. Dati pong babasahin sa mga awit, chapter 66 verse 13, ang sabi po doon, ako'y maghahandog sa banal mong templo ng aking pangako na handog sa iyo. Dito po na nagpapakita sa isang mananampalataya na ang paghahandog po sa ating Panginoon ay isang uri ng pagsamba. Na dapat natin na ito ay paghandaan. Upang tayo po ay makapaglingkod ng may kaayusan. Ang natatanging handog po na inaalay po natin sa Panginoon. Ito po ay malaking katuwaan, malaking kagalakan sa Panginoon. Dahil ito po ay ginagamit hindi lamang po sa loob ng ating sambahan, kundi marami pang mga tao ang maliligtas pamagitan ng mga tulong na atin pong hihahandog. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami ay nagpapasalamat dahil sa ikaw po ang patuloy na kumikilos at tumutulong po sa bawat kapatiran ay aking kaunlaran. Patuloy kami na nagpapakumbaba sa inyo, lumalapit at handang makinig. Ikaw lamang po ang Diyos na dapat parangalan namin. Dakilang Diyos, tulungan niyo po kami na kami ay makapaghandog ng maayos po sa inyo, na kami ay makapagpuri, lingkod na mayroong kabanalan. O God, patuloy kami na tumatawag at nagpupuri at nagbibigay ng karangalan sa inyo. At patuloy kami na nagpapakumbaba at humingi, Panginoon, ng lahat ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang sa inyo. Upang, Panginoon, patuloy na maranasan namin ang kasaganaan na galing po sa inyo kung kami ay tunay na nagpupuri ng maayos at may malinis na puso. Salamat kahit sa panahon na ganito naranasan namin, panahon ng pandemic, kahit kailan, Panginoon, may kapayapaan kami na nararanasan. Dahil ikaw ang patuloy na kasama namin at nagbibigay, Panginoon, ng kapayapaan sa buhay po namin. Salamat sa iyo. Tunay nga ikaw ang Diyos na kasama namin sa lahat ng oras. Purihin ka magpakailanman. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito na muli ay tayo po ay makasama nagsama-sama sa Panginoon kahit po sa ganitong kapamaraanan. Kumusta po kayo? Nawa po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan sapagkat ang Diyos ay hindi nang iiwan ni nagpapabaya sa atin. Amin po ba? So, ngayon pong umaga, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos at
ang ating pong babasahin ay matatagpuan po, ang ating pong pag-aaralan, matatagpuan po sa Acts chapter, basahin lang po natin, actually po, chapter 27 hanggang 28, pero nais ko pong basahin po natin yung chapter 27, verse 21 hanggang 25. Ganito po ang sinasabi rito. Chapter 27, verse 21 to 25. Dahil matagal nang hindi kumakain ang mga nasa barko, tumayo si Pablo at nagsalita, "Mga kasama, kung nakinig lamang kayo sa akin at di tayo umalis sa Krita, hindi sana natin inabot ang ganito. Ito ngayon ang payo ko. Lakasan ninyo ang inyong loob sapagkat walang mamamatay isa man sa inyo, kaya nga lamang mawawasak ang barko. Nagpakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos, ang Diyos na sinasamba ko at pinaglilingkuran. Sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Pablo. Dapat kang humarap sa emperador. Alang-alang sa iyo'y ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mong naglalakbay. Kaya tibayan ninyo ang inyong loob, mga kasama, nananalig ako sa Diyos na mangyayari ang lahat ayon sa sinabi niya sa akin." So, pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita, tayo po muna ay dumako sa panalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin ngayong umaga. Salamat, Lord, sa araw na ito na kami ay pagsamasamahin niyo po sa iisang espiritu ng pagsamba kahit po kami magkakalayo. Pero alam po namin na kami po, Panginoon, ay sa puso't isipan at ang aming espiritu ay nagpupuri na sama-sama sa iyo. Salamat, Panginoon, sa instrument na to na ipinrovide nyo advance bago mangyari, Panginoon, ang pandemyang ito, ang virus na ito, sapagkat ikaw po, O Diyos, ang siyang nakakaalam kung ano man po yung mga mangyayari in the future. So, hindi po naging hadlang ang sitwasyon namin para hindi kami makapagpuri sa iyo. Purihin ka, O Diyos, sa araw na ito, sa pag-aaral namin ng sama-sama ng iyong salita. Ang dalangin po namin, buksan niyo po yung aming puso at isipan. Ano man pong nakita niyong karumihan, kasalanan sa aming mga puso na siyang hahadlang upang di po namin maintindihan ngayong umaga ang iyong mga salita. Dinudulog po namin sa iyo, Lord, na patawarin niyo kami at linisin sa lahat naming mga kasalanan. Salamat po sa gabay niyo at patuloy na ang mensahe mo po ngayon ay maisabuhay po namin sa pang-araw-araw. Purihin ka po in Jesus' name. Amen. Amen. So, sa umaga pong ito, ang ating pong pag-aaralan, pinamagatan ko pong God's instrument for the salvation. So, ano po ba yung instrumento? Ano po ba yung instrumento ng Diyos na ginagamit para po sa kaligtasan? Mga kapatid, si Jesus, nung siya po ay nandito sa lupa at nagtuturo po siya ng salita ng Diyos, lagi po siyang gumagamit ng mga bagay para po i-illustrate ang kaharian ng Diyos, para po i-share ang kaligtasan. So, bakit ho? Sabi nga po, ang parabola ho, di ba? Ang kahulugan po ng parabola, kwentong panglupa na meron pong kahulugang panlangit. Para ho maintindihan ng tao at mas maramdaman niya, madaman niya yung katotohanan nito. Kaya ang Diyos gumagamit po siya ng mga instrument, ng mga bagay, pangyayari, o tao man yan para po i-share ang salita ng Diyos. So sa umaga pong ito, God instrument for the salvation. Ano ho ba yung instrumento ng Diyos sa teksto na ating pag-aaralan ngayong umaga para po sa kaligtasan? Pero bago po yun, sabi po, gumagamit ang Diyos ng kanyang lingkod upang maghatid ng kaligtasan sa sangkatauhan. Ulitin ko po, gumagamit ang Diyos ng kanyang lingkod upang maghatid ng kaligtasan sa sangkatauhan. Of course, ang nag-finish po ng ating salvation ay ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga lang, kailangan po ito na ihayag sa mga tao at ito po ay angkinin ng tao, paniwalaan, tanggapin sa puso niya para ho
maranasan po niya yung ini-offer ng Diyos na salvation. Pero yari na ito ng Panginoon. Kaya ho, gumagamit po siya ng kanyang mga lingkod para ho palawakin ang kanyang kaharian, para ho ihayag sa tao po, ituro sa tao, ipaunawa sa tao ang may kinalaman po sa kaligtasan. So ngayong umaga, ano ang instrumento ng Diyos para ihayag ang kanyang pagliligtas? May tatlong bagay po tayong pag-aaralan sa umagang ito. Una po, God's instrument for the salvation is wisdom through His servant. Pangalawa po, God's instrument for the salvation is His clear instruction through His servant. And pangatlo po, God's instrument for the salvation is showing His power through His servant for eternal salvation. So, ngayong umaga po, unahin po natin yung una. God's instrument for the salvation is wisdom through His servant. So, ang instrumento daw po ng Panginoon para sa kaligtasan dito ay ang kanya pong karunungan sa pamagitan po ng kanyang lingkod. Ano nga ho ba ang nangyari dito sa ating pong kwento? Ano ho? Ito po may kinalaman po sa kwento ni Apostol Pablo nung siya ho, mga kapatid, ay nangangaral ng salita ng Diyos dito sa lupa. Alam naman po natin na marami pong mga pangyayari ano ho, sa buhay ni Apostol Pablo na talaga pong sobrang hirap, pero sobrang naman pong dami niyang na-put up na mga churches ano ho, sa iba't ibang lugar. Ano ho, hindi lang sa Asia. Ano ho, marami po siyang ginamit po siya ng Diyos para ho makabuo ng mga simbahan. Ibig sabihin, mga grupo ng tao na mga mananampalataya. So dito po, ito po yung panahon na kung saan po si Pablo ay nakakulong at si Pablo ho ay nilitis at yung pong naglitis sa kanya ay gusto na po siyang palayain. Pero yung mga Hudyo, yung mga leader ng relihiyon that time na kumukontra sa kanya ay hindi po pumapayag. Kaya ho, ang ginawa niya ho, sinabi niya na siya po ay dudulong sa emperador. Kaya ho sila po ay naglakbay papuntang Roma. So sa pagkakataon pong ito, sila ho ay sumakay po ng barko. At doon po sa pagsakay nila ng barko, ito ho ang mga pangyayari. Ano ho? So sabi po dyan, mababasa po natin, yung God's instrument for the salvation is wisdom through His servant. Tingnan po natin yung chapter 27, verse 9 hanggang 10. Sabi po dyan, sabi po dito, mahabang panahon na kaming naglalakbay, mapanganib na ang magpatuloy dahil nakaraan na ang araw ng pag-aayuno. Kaya't pinagpayuhan sila ni Pablo. Sabi niya, mga Ginoo, sa tingin ko'y mapanganib na ang maglakbay mula ngayon at maaaring mapinsala ang mga kargamento, ang barko, at nanganganib pati ang buhay natin. So una ho, makikita ho natin dito na si Pablo ho kasi, isa ho sa mga bilanggo na ililipat po ng Roma. Nung time po na ito, may mga kasama din po silang bilanggo at meron din pong mga kawal, meron din pong ibang mga pasahero doon po sa barko na kanilang sinakyan. So, dito ho, mapapansin po natin na sabi nga po, sa sinabi ni Pablo, mapanganib na raw po yung magpatuloy sa paglalakbay. So, kasi matagal na po silang naglalakbay. So, maaari pong malayo po talaga yung pagitan po nung Roma sa kanila pong pinanggalingan. So makikita ho natin dito, si Pablo ho ay nag-advise, kahit po siya ay isang bilanggo, nag-advise po siya doon po sa kapitan ng mga sundalo na nagdala sa kanya. At maging po yung maaaring po nandun din yung kapitan ng barko at may-ari ng barko. So, dito ho, ang sabi niya po, mapanganib ng maglakbay. So, yung pong wisdom dito na sinasabi ko ho, na ginamit ng Diyos sa pamagitan po ni Pablo, una ho,
Si Pablo ho ay makikita ho natin yan diyan yung discernment, discernment, yung nadidiscern niya, nararamdaman niya, yun po yung wisdom na mula sa Diyos. Sabi po niya sa verse 9, mahabang panahon na kaming naglalakbay. So, isa po yun sa dahilan ni Pablo, na nasabi nga dito, yung pong long journey. Bakit po mahabang panahon na silang naglalakbay? Maaring po may mga sagabal din sa kanila pong paglalakbay at lalo na po yung pong struggle nila sa pagbabiyahe sa dagat. Alam niyo ho, ako po na-assign po ako ng isla at nakapunta na rin po ako dun sa mga lugar na kung saan ay ang narating ko po Marindoque, Mindoro, kung kayo po yung mga nakarating na din sa mga nakaranas na kayong tumawid ng mga dagat o kaya dyan po sa pinanggalingan kong dating destino dito po sa Laguna de Bay. Talaga po nakaranas ako dyan ng mga malalakas na alon. So talaga hong hindi ho madaling maglakbay sa tubig kapag malalakas po yung bugso ng hangin, malalaki ang alon. So maaaring po itong sinasabi po ni Pablo na matagal na silang naglakbay, marami din po struggle sa paglalakbay. So isa ho yung sa basihan kung bakit nagpayo si Pablo, na-discern ni Pablo na ito po ay mapanganib ng maglakbay. Kaya po sinabi po niya dyan, mapanganib ng magpatuloy dahil nakaraan na ang araw ng pag-aayuno. Mga kapatid, maaaring yung araw ng pag-aayuno is isa pong panahon na kung saan po ay ito po yung komportabling maglakbay. Siguro sabihin na po natin sa panahon natin dito sa Pilipinas, maaaring sa kanila po summer na wala masyado pong malakas na hangin, wala masyado pong mga malalaking alon. So, maaaring ito po yung panahon na payapa. Pero ho, makikita ho natin dito na isa ho yun sa pundasyon ni Pablo kung bakit niya sinabi ho na huwag nang magpatuloy. Meron po siyang discernment, nadidiscern niya. Alam niyo mo, ang mga anak ng Diyos, tandaan po natin na pinagkalooban niya ng Diyos ng malakas na pakiramdam, makaalam ng panganib, makaalam ng panganib. So ako ho, talagang nararanasan ko po yan na ang Diyos ay nangungusap sa akin bago mangyari ang panganib. Para ho, ikaw ay mababalaan, para ikaw ay makapaghanda. So tayo po mga anak ng Diyos, kung kayo po ay may relasyon sa Panginoon, hindi niyo po mararanasan yung babala ng Panginoon. So dito, sa pamagitan po ni Pablo, ang Diyos po ay naghayag ng kanyang karunungan through discernment. Na-discern ni Pablo na hindi na po maganda na maglakbay sa panahon na yon. Dahil nga, sabi nga po John, yung tagal ng kanilang paglalakbay, at sabi nga po, nakalipas na yung pag-aayuno. So yun po yung mga basihan niya na maaaring yung mga panahon na yun ay hindi na talagang maayos, hindi na maganda. Pero makikita rin po natin, so sa discernment po nito ni Pablo, hindi din po ito pinakinggan. Pag tinuloy po natin yung ito pong mga talata, makikita po natin dito na hindi po pinakinggan ito. So minsan ho, ganyan tayo. Huwag po tayong, lalo na po tayong mga lingkod ng Diyos, kahit na po minsan ay hindi ho pinapansin yung ating mga inihahayag, yung ating pong mga discernment na inihahayag, minsan lupansin sila sa atin, pero huwag pa rin po tayong susuko. Manindigan pa rin po tayo kapag alam natin na ito po'y mula sa Diyos, sapagkat talaga mangyayari ito. So, si Pablo po, yung discernment na ito, yung wisdom ng Panginoon, inihayag niya sa kabila ng alanganing paniwalaan siya. Una, bilanggo po siya. At maaari, si Pablo nga din po ay isa sa mga kilalang tao, but that time, yung kanyang kalagayan ay talagang parang sino ba siya? So, huwag po tayong sumuko at huwag din tayong ma-discourage na kumbaga minsan ay walang nakikinig sa atin. Kasi minsan talaga ang mundo, hindi tayo pakikinggan. Ang pwede lang kung makapakinig sa atin ay yung pareho nating may espiritu. Espiritu ng Diyos. So pangalawa na wisdom dito ng Panginoon sa pamagitan po ni Pablo. Sabi sa verse 10, sa verse 9b, sabi diyan, kaya't pinayuhan sila ni Pablo
So, nandun po yung nagbigay po siya ng advice. Ano ho? So, another na wisdom na ipinakita po ng Diyos sa pamagitan ni Pablo ay yung pagbibigay po ng advice. Ano pong advice? Sabi niya, mga Ginoo, sa tingin ko ay mapanganib na ang maglakbay mula ngayon at maaaring mapinsala ang mga kargamento at ang barko at manganganib pati ang ating buhay. So, binabalaan po ni Pablo. Sabi niya, mga Ginoo, ano ho, maaaring ang kausap niya po dito, yung may-ari nga po ng barko, yung pong kapitan, yung may mga katungkulan doon, yung pong sundalong namumuno sa kanila. Kasi nasabi niya, yung may control po doon sa barko. Mga Ginoo, mapanganib na maglakbay, sabi niya. Mula ngayon, sabi niya, maaaring mapinsala yung mga kargamento, maaaring mapinsala yung barko, at tayo na mga pasahero ay manganib. So yun po yung mga sinabi ni Pablo, hindi po siya nag-atubili na sabihin ito. Yung advice po na yan. Alam niyo po, tandaan po natin na ang advice ng lingkod ng Diyos, makatotohanan mga kapatid. Kapag totoo na ang isang tao ay lingkod ng Diyos, pakinggan po natin yung kanilang advice. So makikita po natin dito, sa kabila po ng advice po na ito ni Pablo, kung ating pong papansinin sa mga susunod na talata, ito po ay hindi pinakinggan. At sabi nga po doon, mas pinakinggan pa ng kapitan ng sundalo, yung may-ari ng barko, at yung pong kapitan ng barko. Well, maaaring may point yung pong kapitan ng barko at may-ari ng barko sapagkat sila ho ay maaaring sanay na maglakbay. At ayon sa kanilang experience, yung mga ganong situation ay maaaring nakakaharap na nila, nakakasagupa na nila. So kaya nung makita nila yung sitwasyon, ang tingin nila, ito po ay pareho pa rin ng dati nilang karanasan na talaga namang nangyayari sa paglalakbay sa dagat. Pero si Pablo po ay kaiba, hindi po sa experience, hindi po sa karunungan, ng mundong ito. Kundi nagbase po si Pablo sa sinasabi sa kanya ng Diyos, sa wisdom na binibigay sa kanya ng Diyos. Kaya siya ay nagsalita, nag-advise po siya. Pero ang nakakalungkot po minsan sa pag-a-advise, alam niyo ang walang gana minsan at nakaka-discourage kapag nag-a-advise ka na, hindi ka naman pinakikinggan ng ina-advisean mo. But, huwag ho tayong panghinaang ng loob o huwag ho tayong malungkot, huwag ho tayong ma-discourage, huwag tayong masaktan kung hindi pinakikinggan ang advice natin ng mga tao na lumalapit sa atin or kahit hindi lumalapit sa atin. Kasi nga yung po mga ina-advise natin, kung hindi po sila nakikinig, don't be discouraged. Alam niyo po kung bakit? Kailangan tayo nila. Sapagkat sila ang kanilang basihan is experience, knowledge ng mundo. Yun po, yung mga natutunan po nila. Pero alam niyo natatandaan niyo po ba si Pedro, nung siya ay tawagin na alagad ng Panginoon? Di ba si Jesus, dumating sa dalampasigan at sila Pedro ay naghuhugas na ng lambat. Tinanong sila ni Jesus kung may nahuli, pero malungkot na tinugon sila nila Pedro. Sabi niya, wala po, magdamag na halos kaming nangingisda, pero wala po kaming nahuli. Pero sabi ni Jesus, bumalik kayo sa dagat, kung dati, sa right side nila inihuhulog yung lambat, ang instruction ng Diyos, ihulog nyo sa left side. At umaga. Kasi magdamag sila halos umagang-umaga. Alam niyo ang mga isda, ayon sa kwento ng mga mangingisda, sa gabi siya hinuhuli kasi sa gabi sila lumalabas. Pero sabi ni Pedro, dahil sa sinabi mo, gagawin ko. Alam niyo si Pedro, ang dami niya na pong experience kasi mangingisda siya. Alam niya yung panahon na may isda. Alam niya yung tamang oras ng pangingisda. Pero, alam niyo dahil po sa sinabi ni Jesus, sumunod siya, ginawa niya Alam niyo yung law ng Panginoon, madalas against the law sa mundong ito. Kahit na po, parang imposible sa tingin nating mangyari. Kasi hindi yun talaga yung tamang kapamaraanan ng mundong ito. Hindi yun yung tamang cycle ng mundong ito. Pero pag sinabi ng Diyos, maniwala ka. At ang Diyos ang gagawa hindi tayo. So, anong nangyari po doon sa pangingisda nila Pablo? Sabi nga nila Pedro, nung hatake nila ang lambat,
Napakaraming isda at halos hindi ho nila makaya. Kaya tumawag sila ng katulong para ho hatakin yung lambat. So alam niyo mga kapatid ko, ang issue dito ay yung pong pakinggan natin yung wisdom ng Lord. Ano ho? Ang karunungan ng Diyos po ay perfect. Ano ho? Ang karunungan po ng Diyos ay totoo. Ano ho? Ang karunungan po ng Diyos ay nagbibigay po ng himala. So dito ho, makikita ho natin na yun pong nangyari kila Pablo ay hindi po pinakinggan. So nakakalungkot ho, nakakalungkot. Pero mga anak ng Diyos, tayo pong mga anak ng Diyos, tandaan po ninyo, tayo po ay kinargahan ng Diyos ng wisdom na kinakailangan po ng mundong ito na tayo po ay gamitin ng Diyos para ihayag ang karunungan niya. Alam niyo, maging si Noe ho, di ba? Si Noe ho, nung siya po ay nangaral ng salita ng Diyos, 100 plus years na nangaral siya. Pero may nakinig po ba sa kanya? Sino ho ang naligtas nung bumaha? Di ba ho si Noe at yung kanyang pamilya lamang? Bakit? Sapagkat hindi ho sila mga nakikinig. So, don't be discouraged kung hindi ho tayo pinakikinggan minsan ng mga kausap natin, ng mga wiliwin natin sa Panginoon. Huwag ho tayo ma-discourage. Dahil ang salita ng Diyos, pansinin man sa hindi, ito po ay nanatiling salita niya at mangyayari ho. So mga kapatid ko, yung kumpiyansa, yung lakas ng loob, yung boldness, huwag sa ating mawala. Lalo na po ngayon sa panahon ng pandemic, parang napaka-imposible yung mga bagay na binibigyan natin ng pag-asa, ng hope, ng maganda pa pong future na inihahayag ng ating mga bibig. Kasi nga po, sa present situation, kung ating pong pagbabasihan, parang wala na. Parang sabi nga po nung narinig ko, paano na yung mga susunod na generation? At kung titingnan niyo po yung sitwasyon, talaga pong ganun. Masasabi niyo, paano na yung susunod na generation? But, ang lahat ng bagay po ay control ng Panginoon. Siya lang po ang nakakaalam. Even po sa kinabukasan, ako po, may maliit na anak din at yung may mga maliliit na anak, pwedeng mag-worry ka. Pero sabi nga, sapat na ang iyong isipin sa bawat araw. So, tumutok po tayo ngayon sa sitwasyon natin. Kung ano man po yung solusyon at magagawa ho natin na mapagaan, mapaayos. Hindi ho doon sa problema, kundi tumingin ho tayo sa magagawa ng Diyos. Amen po ba? So, yun ho, ang instrument ng Diyos para ho ihayag yung kanyang kaligtasan ay ang kanya pong karunungan sa pamagitan po ng kanyang mga lingkod. So, are you servant of God? Kung ikaw po yung lingkod ng Diyos, tandaan mo, kinargahan ka po ng karunungan para ho ihayag ito sa sangkatauhan. So, kailangan po ng mga tao na magbibigay babala, yung discernment na binigay sa atin ng Panginoon. Kailangan po ng mga tao ng advice, lalo na po sa panahon natin ngayon. Gawin po natin yung pong tungkulin na iniatang po sa atin ng Panginoon. Pangalawa po, na ating pong pag-aaralan, God's instrument for the salvation is His clear instruction through His servant. Ano po ba yung malinaw? Ayun po, yung pangalawa. Ang kanyang instrumento ay yung po daw na malinaw na instruction, o mga tagubilin ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang lingkod. Tingnan naman po natin to sa verse 21, diyan pa rin po sa chapter 27, verse 21, ang sabi po ay ganito, dahil matagal nang hindi kumakain ang mga nasa barko, tumayo si Pablo at nagsalita, mga kasama, kung nakinig lamang kayo sa akin at di tayo umalis sa Krita, hindi sana natin inabot ang ganito. Ito ngayon ang payo ko. Hanggang 24 po tayo. Ito ngayon ang payo ko. Lakasan ninyo ang inyong loob sapagkat walang mamamatay isa man sa inyo. Kaya nga lamang mawawasak ang barko. Nagpakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos, ang Diyos na sinasamba ko at pinaglilingkuran. Sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Pablo. Dapat kang humarap sa emperador, alang-alang sa iyo'y ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mong naglalakbay. So, una ho, yung kanya pong clear instruction po dito, meron po tayong tinatawag na meron po tayong tinatawag na major instruction. Ano ba yung
pangunahin. Ano pa ba yung major instruction? So, kung ating pong makikita ho dito, ang sabi po ni Pablo, sa verse 22, ito ngayon ang payo ko, lakasan ninyo ang inyong loob. Lakasan ninyo ang inyong loob. Kasi nga ho, tama ba yung wisdom na inihayag ni Pablo? Tama ba yung discernment niya? Tama ba yung advice niya? Tingnan niyo ho ang nangyari dito. Nangyari na nga ho yung sinabi niya. So, gayon pa man, kung ating mapapansin, hindi ho sumusuko ang Diyos hanggat po hindi po mawin sila. Alam niyo po, minsan ng tao, para po mga bata na walang muwang sa mundong ito. Kawawa ho tayo, kaya tama po yung sinasabi ng Panginoon na parang mga tupang walang pastol. Ano po? Ito ho, nagdudunong-dunungan yung mga tao, yung kapitan ng barko, yung pong may-ari ng barko, at even po yung kapitan ng mga sundalo. Kasi sila yung may control ng paglalayag na yon. Pero tingnan niyo po ang nangyari. Naging totoo yung sinabi ni Pablo. Ganun pa man, hindi ho sumuko ang Diyos sa kanila. Naghayag pa rin ang Diyos, ng kanya pong malinaw na kapamaraanan para maligtas doon po sa sitwasyon na sila po ay binabagyo sa gitna ng dagat. So, ano hong nangyari? Sabi nga po dyan, lakasan ninyo ang inyong loob. So sabi nga ho doon, ay matagal na silang hindi kumakain. Siyempre, sino man po ba ang makakakain sa gitna ng kabalisahan, sa gitna ng pagkatakot, sa gitna ng kalituhan, na wala kang, alam niyo ho, yung kumbaga ho sa saklulo, wala ka hong pwedeng mapagkublian kasi nasa gitna ka ng napakalawak na dagat. Tanging yung barko ang pwede mo pong panghawakan sa mga panahon, pagkublian sa panahon na yun. Ano ho? Pero makikita po natin dito na hindi sumuko ang Diyos sa kanila sa kabila ng kanila pong pagdulunong-dulungan, katigasan ng ulo. Si Pablo pa rin po ay ginamit niya na magbigay ng instruction. Ang major instruction na binigay, lakasan ninyo ang inyong loob. Alam niyo po sa mga panganib talaga, isa sa malaking weapon natin kapag meron tayong lakas ng loob. Yan. Kaya ho, kung wala ho tayong pinanghahawakan na matibay sa ating kalooban, alam niyo ho, yung mga nagyayabang-yabangan sa panahon po ng ganito, yun ho ang magpapatiklop sa kanya. Sino ba ang lalaban pa sa kalikasan? Ano ho? Na ang kalikasan, walang ibang may kontrol niyan kundi ang Diyos. Ano ho? So dito makikita ho natin na iyon po ang major instruction. Lakasan ninyo ang inyong loob. Mga kapatid, tayo ba na mga Kristiyano, tanungin ko kayo ngayon, may lakas na loob po ba kayong nakatago ngayon para harapin ang pandemyang ito? Ang mga iba't iba pong variant ng virus na lumalabas at kaalinsunod po nun yung kahirapan, yung kawalan ng hanap buhay, yung kawalan ho ng mga gusto nating mangyari na hindi na po natin magawa. Kumusta ho? At nagkakasakit pa ang karamihan kung meron pa pong may sakit sa pamilya at wala hong mapuntahang ospital. Wala hong pangbayad sa ospital. Meron po dapat tayong lakas ng loob. Dapat tayong mga anak ng Diyos. So, nandun ho yung lakas ng loob natin na harapin. Laging may pag-asa, hindi nawawalan. Hindi nawawalan. Hindi ho exempted tayo ng mga anak ng Diyos sa nangyayari sa mundong ito. Nandito ho tayo. Pero lagi nating tandaan, sabi ng Diyos, di kita di pababayaan. Panghawakan po natin ang mga salita niya, mga promises niya. Ililigtas kita. Kahit na nandiyan ka sa gitna ng mga virus na yan. At kahit na makaranas ka pa ng karamdaman. And of course, ang pinakamaganda ko doon, ano man ang mangyari sa atin, mas mapalad pa rin po tayo dahil alam natin kung saan tayo tutungo. So, yung lakas mo ng loob natin, dapat hindi mawala. Well, hindi ho tayo exempted na maapektuhan ng panghihina. Pero dapat hindi po tumatagal. Amin po ba? So, yun ho, ang isa sa major instruction, lakasan ng loob. Pangalawa po, sabi nga po dyan sa verse 20,
Sa verse 24 to 26, sabi po dyan, sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Pablo. Dapat kang humarap sa emperador. Alang-alang sa iyo, ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mong naglalakbay. Pangalawa ho, yun nga po, ang major instruction ng Panginoon, lakasan ng loob. Pangalawa, magtiwala sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod. So si Pablo ho, sabi niya, mga kasama, huwag kayong matakot. Lakasan niyo yung loob kasi kagabi nagpakita sa akin ng anghel. At pinaniniwalaan ko yung sinabi niya na ako ay kailangan kong humarap sa emperador. Ililigtas niya ako. At kasama na maliligtas ang mga kasama mo sa barko. Sabi niya, mga kasama, paniwalaan natin to. So alam niyo mo, magtiwala sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. Sa panahon po natin ngayon, maghanap po kayo ng pinaka komportabling mag-aaliw na salita. Sabihin na natin dahil nga sa hinaharap po nating pandemya o virus, siguro isa po sa takbuhan natin doktor na pwedeng makapagpaliwanag sa atin ng sakit na nararamdaman natin kung ba ay COVID-19 or may iba tayong karamdaman. So, isa po pwede nating takbuhan. Siguro pangalawa, dahil ang kaakibat po nito ay kawalan ng hanap buhay, kawalan po ng, of course, gutom. Saan po tayo pwedeng lumapit? Sabihin natin siguro kung may kakilala kayong mayaman, negosyante, or may negosyo na existing in spite sa nangyayari pong pandemya. Siguro, pwede ho tayong mabigyan ng konting pag-asa kung mabibigyan nila ho tayo ng kahit papaano trabaho na makakasustain. Ang dami ho ngayon na wala ng trabaho. Pangatlo ho, siguro sa government, medyo may kaunting mabibigay sa atin ng comfort kasi may ayuda. Pero lahat po ng yan ay may hangganan. Lahat po ng yan nauubos. Lahat po ng yan nawawala. So, saan po tayo lalapit? Alam niyo ho, wag ho tayong tumutok sa puro po balita about sa COVID. Hanapin po natin ang mga lingkod ng Diyos na naghahayag ng mga salita ng Diyos at paniwalaan po natin yun, panghawakan po natin yung mga promises ng God na lumalabas sa bibig ng mga lingkod ng Diyos. Yun po yung pinaka-comforting word. Iyon po ang magbibigay ng kaaliwan, kagaanan, at pag-asa sa atin. So, makikita mo natin dito na si Pablo, sa kabila na sila'y hinahampas ng malalakas na alon, sobrang hangin, doon po sa dagat na halos sa kawalan ng pag-asa. Pero si Pablo ho ay pinagmulan ng pag-asa. Sabi niya, sinabi sa akin ng Panginoon, ng anghel ng Diyos, na walang sino mang mapapahamak sa atin. Ililigtas niya. So, yun po mga kapatid, yung major instruction. Lakasan ng loob. And of course, nagmumula po yan sa salita ng Diyos na mapapakinggan natin sa mga lingkod ng Diyos sa pagbabasa ng Bible. At magtiwala sa salita ng Diyos. Sa mga naririnig sa mga lingkod ng Diyos at sa nababasa sa salita ng Diyos. Panghawakan po natin yung mga kapatid. At pangalawa po na instruction is the minor instruction. Ano po ba yung minor instruction? Doon po sa verse 27, sabi po sa verse 27, pagkalipas ng 2 linggo sa gitna ng dagat, napadpad kami sa dagat Mediteraneo. Nang maghahating gabi na, napuna ng mga marinero, na nalalapit na kami sa Pampang. Sa verse 28 po, sinukat nila ang tubig at nakitang may 40 metro ang lalim nito at pasulong pa nilang pagsulong pa nila ng bahagya ay muli nilang sinukat at nakitang may 30 metro na lamang. Sa takot na masumansad kami sa batuhan, inihulog nila ang 4 na angkla sa hulihan ng barko at ipinanalangin mag-umaga na sana. Tinangka ng mga marinero na tumakas mula sa barko kaya't ibinaba nila sa tubig ang bangka at kunwari maghuhulog ng angkla sa unahan. Ngunit sinabi ni Pablo sa kapitan,
at sa mga sundalo, kapag hindi nanatili sa barko ang mga taong iyan, hindi kayo makaliligtas. Kaya't nilagot ng mga kawal ang lubid ng bangka at hinayaan itong mahulog. So, tingnan po natin dito yung minor instruction. Yung pong preservation. Ano po? Preservation. Ano po ba yung kailangan i-preserve? Sabi ni Pablo, napansin niya. Ano po? Napansin niya. Siya ang nakapansin po na yung mga marinero na po yun, mga tao sa bangka, nangangalaga sa bangka, eh, inihuhulog yung lubid na kunwa ay susukatin ang tubig. Pero sa totoo lang, meron po silang balak na tumakas. So, kaya inireport po ito ni Pablo. Ano mo? Alam niyo mo, kailangan po sa preservation, kailangan po yung una, yun nga po, malakas pa rin na discernment, alerto ka sa mga nangyayari, at huwag ka hong matakot. Huwag ka hong matakot muna anuman ang risk na kakaharapin mo kapag gusto mong i-preserve ang isang bagay. Ano ho? Alam nyo, sabi ni Pablo, kailangan manatili sila. Kasi pag hindi sila nanatili, hindi tayo makaliligtas. Why? Kahit pa paano itong mga marinero po ito, meron po silang kakayanan, karunungan kung paano po imamanage yung barko. Ano ho? Mga kaparaanan kung paano po maliligtas. Kaya nga, ililigtas nila ang kanilang sarili. So, anong ginawa ho? Dapat din po, mabilis yung ating aksyon sa preservation. Nilagot daw po ng mga sundalo yung nag-action agad sila, nilagot agad yung mga tali at hindi po nakaalis yung mga marinero. Minsan po, kailangan po natin para ho ma-preserve ang Word of God. Kailangan po natin yung mga bagay na humahadlang, mga bagay para ito po'y sirain. Dapat po mabilis po yung action po natin para ma-preserve po yung Word of God. Lalo na po sa mga tao. Para po sa ikaliligtas. Para po sa ikaliligtas. Kasi may mga pagkakataon, sabi nga ho, ang diablo ho ay parang yung umaatungal at humahanap ng masisila. Kung meron po tayong mga inaakay sa Panginoon, mga kapatid, at madami po mga bagay na maninira, maging mabilis po ang kilos natin, maging mabilis. Ano man po yung risk na ating po kaharapin, tutulungan po tayo dyan ng Diyos para po sila ay talagang maligtas. So ito pong mga marinerong ito, hindi nakaalis at sila ho'y naging katuwang para po ma-preserve at maligtas po yung barko at maligtas din po yung mga tao sa barko. So, kita ho natin dito na yung pong preservation. At pangalawa po, para po sa minor instruction, para po maligtas, doon po sa bagyo na yon, sa pagkalunod sa dagat, sila Pablo, sabi po sa verse 33 to 34, sabi dyan, nang mag-uumaga na, silang lahat ay hinimok ni Pablo upang kumain, 14 na araw na ngayon, kayo hindi kumakain dahil sa pagkabalisa at paghihintay. Kumain na kayo, kailangan ninyo ito upang kayo'y makaligtas. Hindi maaano ang sino man sa inyo. So, pangalawa po na sa minor instruction, sabi po na yung word na calming, pinakalma ho ni Pablo. Pinakalma ho ni Pablo. Kailangan po ng pagkakalma sapagkat yung kanila pong puso, yung kanila pong damdamin, talaga hong nandun ho yung mabilis ng tibok sapagkat lito, lupaypay, at natatakot yung takot pong sobra. Nararanasan po nila yun. So, kailangan po pakalmahin. So, ano ho ang ginawa? Sabi nga po, 14 na araw, 14 days na ho silang hindi kumakain. So, nanghihina na po sila. Paano po sila haharap sa sitwasyon? Paano nila mapapaglabanan ang sitwasyon? Kung sila ho mismo ay nanghihina na, paano sila lalaban sa sitwasyon? So, kaya sabi ni Pablo, kumain na kayo. Kumain na kayo. At sabi ni Pablo, wag kayong, sabi diyan, hindi maaano. So, yun po yung kanyang pangpakalma. Hindi maaano ang sino man sa inyo. So, kinalma po sila ni Pablo. Kailangan lang po na sa pagpapakalma, yun nga, of course, yung pagkain, nakapagbibigay lakas yan, at nakakapagpabalik po ng maayos na pakiramdam,
At yung paniniwala pa rin po. Sabi ni Pablo, paniwalaan niyo yung sinabi sa akin, walang maaano kahit isa man sa inyo. Ano ho? At of course po, magbigay ng pag-asa. Kung titingnan po natin sa mga sumusunod na talata, si Pablo ho, dyan sa verse 35, kumuha siya ng tinapay at sa harapan po ng lahat ay nagpasalamat sa Diyos, pinagpira-piraso ang tinapay at kumain. At doon po sa verse 36, makikita natin na sabi po doon, lumakas ang loob ng lahat at sila'y kumain. Alam niyo po, pag papansinin po natin dito, yun pong pangpakalma, ano ho, sabi nga ho, pinakain ni Pablo, in-encourage po niya, ano ho, muli po siyang nagbigay ng comfort sa pamagitan po nung pagre-remind niya na wala ho sa kanilang mapapahamak. At nagbigay po siya ng pag-asa sa kanila. At makikita ho natin dito na si Pablo po ay nag-perform ng ritual. Ano yung ritual na yon? Banal na hapunan. Alam niyo ho, kapag ho, ito ho ang kagandahan mga kapatid kapag ka nasa sitwasyon na lugmo ang mga tao, ano ho, nawala na sila po, wala na hong maasahan, wala na pong pag-asa. Minsan inilalagay sa sitwasyon talaga na gano'n. Si Pablo, nung i-perform niya ho yung banal na hapunan, hindi ko lang alam po, maaaring sa Israel ay, ano sila nun, medyo aware. Pero yung hindi po mga Israelita ay maaaring hindi aware sa ganun pong ritual. Ano ho? Of course, sa atin ngayon, kumbaga, ang bansa natin ay Christian nation at piniperform din po ito ng ibang grupo, pero hindi nila talaga lubos na naiintindihan kung anong ibig sabihin nito. So, nung i-perform po yun ni Pablo, kumain siya at kumain din yung mga tao. Alam niyo ho, ang bunga po nito, lumakas ang loob nila. Alam niyo ho, yung pag-perform ng spiritual ritual po na yan, alam niyo ho, nakapambibigay lakas ng loob yan. Kasi yan po ay sabi nga, kaya natin ginagawa to remind us na ang Diyos, si Yesu Cristo, namatay sa krus para bayaran ng ating kasalanan. Yun po yung nagre-remind lagi na sa huling hapunan. Yun na yung huling hapunan para ibigay ang katawan ng ating Panginoon, mabayubay sa krus, mabuhos ang kanyang dugo para ho sa ikaliligtas ng sangkatauhan. So at that time, ipinperform po yun ni Pablo at lumakas po ang loob nila. Mga kapatid ko, yung mga bagay po na ito, yung major and minor instruction, ay binigay ng Diyos para sa ikaliligtas. Tayo pong mga anak ng Diyos, mga kapatid, kailangan po tayo ng mundo. Kailangan po tayo ng mundo sa panahon ito. Kaya wag po tayong panghihinaan ng loob. Kahit na po, siguro, isa tayo sa mabiktima ng COVID-19 na to, ng coronavirus na yan, ng Delta variant na yan. Huwag tayo susuko. Hanggat hindi po kalooban ng Diyos na tayo ay pauwiin sa Kanya, hindi pa po tayo uuwi. Lakasan po natin ang loob natin. Sapagkat tayo po ang inilagay ng Diyos para magbigay ng pag-asa sa sangkatauhan. Kaya po kung may mga bagay na dumarating po sa atin na nagbibigay pangamba, okay lang po yung sandali lang. Sandali lang. Pero balik po tayo sa ating pong ulirat na kailangan ho, kung ano talaga yung mission natin, ituloy po natin. Lumaban po tayo. Labanan ho natin ang pandemyang ito. At sasamahan po tayo ng Diyos. Sa totoo lang, masarap magpahinga na sa piling ng Panginoon kung iisipin mo lang sarili mo. Pero, kaya ho sa panahon na ito na buhay tayo, at tayo ho'y ipinaalam ng Diyos sa atin ang kanyang kaharian sapagkat tayo ho'y gagamitin na instrumento ng Diyos. Kaya ho, maging light and salt po tayo sa panahong ito. Talagang magliwanag tayo. Talagang mag-preserve po tayo. Maging taga-preserve po tayo sa panahong ito. Tagapagbigay ng pag-asa. Maging malinaw po yung pagpapahayag natin ng salita ng Diyos na si Jesus lamang ang tanging pag-asa, tagapagligtas. And through us, mangyari. Hindi lamang po, wala po tayo maaari po gustuhin man natin na magbigay ng material na bagay para ipadama po yung ating paglingap sa kanila, pagtulong sa kanila, pagmamahal. Pero hindi po lahat kaya natin. Alam niyo, kapag ako ay dumadating sa ganong isipin na, well, church tayo, gusto ko ding ipadama sa community.
na kinalalagyan ko na, oh, ako lingkod ng Diyos at gusto kong makita, madama nila yung pag-ibig ng Diyos through sa akin sa pamagitan ng material things. Pero wala naman akong kaya. Alam niyo, nire-remind lagi ako ng Diyos yung sinabi po ni Pedro doon po sa nanglilimos doon sa sa front po ng temple. Sabi po ni Pedro, wala akong gintot pilak, pero sa pangalan ni Jesus, tumayo ka't lumakad ka. Alam niyo ho, tayo ang instrument ng Diyos para ho, sila ho ay pagalingin. Ano ho? Sila ho ay magkaroon ng buhay. Ano ho? Na yung mga nawawala na ng buhay. Yung mga gusto na ho, talagang nawawala na po ng pag-asa sa buhay na ito. So kaya kailangan ho natin lumaban, mga anak ng Diyos, mga lingkod ng Diyos, para po sa mga hindi pa po anak ng Diyos. Para ho sa paghahatid ng tunay na kaligtasan sa kanila. So, kumusta ho tayo? Lumalaban ho ba tayo? O tayo din po ay isa na sa pinanghihinaan? Mga kapatid ko, lumaban lang po tayo kasi ang dami pa pong kailangan maligtas. Kailangan po si Jesus ng mundong ito sa panahong ito na siya po ang pinagmumula ng lakas ng loob, ng pag-asa, ng kasiguruhan, higit sa lahat ng kaligtasan ng buhay. Siya po ang pinagmumula nito at kailangan po natin kumbinsihin ang sangkatauhan sa bagay na ito na si Jesus lamang ang tanging tagapagligtas sapagkat ang pinaka kailangan po na kaligtasan ng sangkatauhan ay hindi yung buhay na ito, kundi yung buhay sa kabilang buhay. Kaya po, pangatlo, sabi nga po, God's instrument for the salvation is showing His power through His servant. Sa anong purpose po? For eternal salvation. Ano? Para sa walang hanggang kaligtasan. So, paano niya po pinakita yung kanyang kapangyarihan sa pamagitan ng kanyang lingkod? Sabi po diyan sa verse sa chapter 28 po. Ano ho? Tingnan po natin yung chapter 28. Sabi po dito sa chapter 28, verse 1 hanggang 6, sabi po dito. Nang makaligtas na kami, nalaman namin ang pulong iyon ay tinatawag na Malta. Napakaganda ng pinakita sa amin ng mga taga-roon sapagkat nang bumagsak ang ulan at naging maginaw, nagsiga sila at inasikaso kaming mabuti. Si Pablo namay, namulot ng kahoy at nang mailagay ang mga iyon sa siga, mula rooy lumabas ang isang ahas. Tinuklaw nito at pinuluputan ang kamay ni Pablo. Nang makita ng mga taga-roon ang ahas na nakabitin sa kamay ni Pablo, nasabi nila sa isa't isa, siguro'y mamamatay tao iyon. Nakaligtas nga siya sa dagat, ngunit hindi naman ipinahintulot ng langit na siya ay mabuhay. Subalit ipinagpaglamang ni Pablo sa apoy ang ahas at hindi siya naano. Hinintay nilang mamaga si Pablo o kaya biglang mabuwal at mamatay. Nang matagal na silang naghihintay at wala namang nangyari, sa kanya, nagbago sila ng akala. Siya ay isang Diyos, sabi nila. So, makikita ko natin dito yung God's instrument for the salvation is showing His power through His servant. Paano ho niya pinakita yung kanyang power? Power against venom. Ano ho? Yung kapangyarihan po, laban sa kamandag. Ano ho? Sabi po, power against venom. Ano ho? Yung kamandag ng ahas. Ano ho? Sabi nga ho, napunta sila doon sa Malta at ang ganda po nung tanggap sa kanila. Mga hospitable naman po yung mga tao doon. Dahil maginaw, nagsigaho sila. At si Pablo po'y namulot ng kahoy. Sabi nga, at sa pamumulot niya ng kahoy, habang nagsisiga, lumitaw yung ahas at tinuklaw si Pablo. At pumulupot pa ito sa kanyang mga kamay. So, anong judgment, ano po yung judgment ng mga tao na nakakita sa kanya ng taga-roon? Sabi niya, itong taong siguro mamamatay tao. Ganyan ho, no? Ang bilis mag-judge ng tao ayon sa kanilang nakikita. So, kaya ho, nung tuklawin si Pablo, ang expectation po nila, si Pablo po ay mamamaga. Bigla na lang mamamatay. Pero, matagal na ho silang nag-aantay, wala naman nangyari. Ipinagpaglang ni Pablo yung ahas dun sa apoy. Anong nangyari ho?
namatay din yung ahas doon. Nawala. So, power against venom or kamandag. Or sabihin na po natin ngayon, power against the virus. Ano ho? So, ang lingkod ho ng Diyos, mga kapatid ko, yes, maaaring ma-virus o pwede rin pong hindi ma-virus. Basta ho, ginagawa ho ang kalooban ng Diyos. Kalooban po ba ng Diyos yung nangyayari kay Pablo? Yes, kasi si Pablo ho, sabi nga ho, kailangan, sabi ng Panginoon sa kanya, nung anghel nagpakita sa kanya, kailangan mong humarap sa emperador. Kasi doon po, ipapahayag niyo po ang salita ng Diyos at yung emperador po na yun may kinalaman. Sabi nga po ng emperador na yun, aba, Pablo, sa kaunting panahon, gusto mo yata akong maniwala. So sabi nga ni Pablo, sa kaunti o mahabang panahon, gusto ko hong kayo'y maniwala at hindi lang kayo. So si Pablo, pinapupunta doon ng Diyos hindi para harapin yung kaso niya, kundi para maghayag pa rin ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid ko, dito makikita ko natin na yung kapangyarihan po ng mga virus na yan, pag ginagawa mo ang kalooban ng Panginoon, maaari si Pablo tinuklaw. Pero hindi ho siya na maaaring tayo makaranas din. Pero kung hindi pa kalooban ng Diyos, hindi pa po tayo mamamatay. Kaya gawin lang po natin, lakasan po natin ang loob natin. Alam niyo po, isa po ito sa nag-encourage sa akin, itong mga nakaraang araw mga kapatid na, nababalita nga po na napakarami po, kahit naman po saan marami. Siyempre ho, yung bilang po manggagawa, kailangan po na talagang umikot sa mga kapatiran para magbigay ng lakas ng loob, makausap sila. So, sa kalagayan ko po ngayon, na may nararamdaman, kung yun ang pagbabasihan ko, pwede na ho ako na siguro mag-excuse muna. Mag-excuse muna. Pero, yun po ba ang kalooban ng Lord? Kaya ho, ito po yung nagbibigay lakas ng loob sa akin at nagbibigay ng excitement na trabahuhin ang pinatatrabaho ng Diyos. Kasi, alam kong nasa akin ang Panginoon, yung power ng Lord. Kaya, virus na yan, alam ko ho na hindi niya ho pahihintulutan pag di pa niya kalooban na kunin ako. Ito lang po ang pangangatwiran ko. Nung po ako po ay bago-bagong manggagawa na nasa Bicol ho ako. Na-assign po ako ng Pulangi, Albay. Alam po yan ng mga Bicolana na naandyan po na ating mga kapatid kung nasaan yung pong Pulangi, Legazpi. Na-assign po ako doon ng 5 years sa dalawang lugar na yon. At na-assign din po ako sa Camarines Norte. Sa 10 years ko pong na-assign doon, may hika po ako. Kasi po yung hika ko ay galing po sa Bible School paglabas ko dahil sobra pong init din doon at maaring yun po ay minana ko na rin. Alam niyo po sa tagal po na yun, pag natutong po ako sa Marikina, sinumpong pa din po ako 3 years po ako na-assign dito po sa Kalumpang Marikina. Pero after po ng 10 years na yun, mapunta po ako ng Binangonan, doon po sa isla. Alam niyo po, hindi na po ako sinumpong. So, ang aking pangangatwiran ko kung paano ako pinagaling ng Diyos sa hika na halos parang ikamatay ko nag-assign. Pero po, pinagaling ako ng Diyos. Pangalawa ho, nung nandun na po ako sa Halusa, ang naging karamdaman ko naman po ay ako po nagkaroon po ng hormonal imbalance po. Yung po nagkaroon po ako ng pagbi-bleed. Month ang binibilang po na ako po ay nag-menstruation. At talagang nagkakaranas po ako ng panghihina. Halos diaper po ang gamit ko. At kahit po bumabaha, bumabagyo, nakadiaper po ako, tumatawid po ako doon. Kasi malakas pa po yung katawan ko noon. Wala pa po akong anak noon. Kinakaya ko, pero dumating din po ang point na talagang bumagsak din po ang katawan ko at na-hospital ako. Actually, naranasan ko pong 3 beses po magparaspa. At nung pangalawang beses ko po magparaspa, wala ho akong kasama dito po sa Quirino Hospital, dito sa Quezon City. Ang lakas pa po ng loob ko hanggang sa nakauwi pa ho ako sa bahay. At pangatlo ko pong raspa, nag-50-50 ho ako. Hindi pa rin po ako pinauwi ng Panginoon. Pinagaling pa rin po ako at magaling na ho ako sa mga karamdamang yun. So, ang katwiran ko, pinagaling ako sa mga karamdamang yun. Ito na naman po. At panibagong assignment ko po dyan sa inyo. Ngayon naman, ito naman ang kinakaharap ko pong karamdaman. Natuklasan, yung may parang ugat sa puso, may diabetes, mataas ang uric acid at saka yung pong cholesterol. Well, meron pag-alala, kaunti, sandali po, pero kailangan hong labanan. Kailangan hong labanan. Naniniwala ho ako, pag hindi pa ho ako pinauuwi ni God, hindi pa ho ako uuwi. Hindi pa ho niya po ako kukunin.
Mga kapatid ko, pinaniniwalaan ko ang pagpapagaling ng Diyos. Ano, hindi pa po kalooban. Kaya ho, ito pong bagay na ito na sa lingkod ho ng Diyos, andun yung power. Andun yung power against the virus. Ano, against sa mga karamdaman yan. Ano ho. Kaya huwag po tayo matakot. Ano ho, mga kapatid. Huwag tayong matakot. At yun po minsan, normal na ho na mapuna. Actually, ako minsan po, dito po ako mahina. Ano ho. Yung karamdaman ho, kaya ko minsan harapin. Pero minsan may kahinaan din po ako. Yun bang sabihan ka na, di ba yung lingkod ng Diyos yan? Bakit? Nakakapagaling siya sa ibang tao pag nagpipray, pero yung sarili niya hindi mapagaling. Para bang hindi magandang testimony na nagkakasakit kaya. Kaya minsan may pagkakataon na yung feel ko din yung makita akong mahina na nandun ako sa church, pero mahina ako. Pero inihihingi ko ng tawad yung sa Diyos kasi ginagamit din yun ng Diyos. Katulad po ni Pablo, hindi siya exempted na tuklawin. Pero yung pong pagkatuklaw sa kanya, dun po nahayag ang kapangyarihan ng Diyos na nabaliktad yung expectation sa kanya. Yung sinabi sa kanya na siya ay makasalanan, hindi siya nakaligtas, nabaliktad. Anong sabi sa kanya? Siya ay Diyos. Maliit po na di. Ano ho? Siya ay Diyos. Ano ho? Grabe. So, minsan, pinahihintulot ng Diyos yun to illustrate His power through us, mga kapatid. So, huwag na tayong matakot sa bagay na yun. Kapag dumadating tayo sa mga gipit na sitwasyon, sa mga sitwasyong mahihirap, sa mga sitwasyong pong mabibigat, maaring pong illustration yun ng Diyos para ipakita ang kanyang kapangyarihan. So, are you willing na maging instrument to illustrate God's power to our lives para po maging testimony, patunayan ng Diyos sa mga tao? So, nawa, mga kapatid, ay handa po tayo doon. At masarap pong gamitin doon. Mahirap na ikaw ang dumaraan doon. Pero alam ko po na ang Diyos po kasama natin. Baksan lang po natin ang loob natin, mga kapatid ko. And paano pa po niya in-illustrate yung kanya pong power sa pamagitan ng kanyang lingkod? Sabi po dyan sa verse 7 to 9. Sabi po sa verse 7 to 9. Ang pinuno sa pulong iyon ay isang nagngangalang Publio at malapit sa lugar na iyon ang kanyang lupain. Malugod niya kaming pinatuloy sa loob ng 3 araw. Ang ama ni Publio ay nagkataong nakaratay noon dahil sa lagnat at dysenteria. Kaya't ito'y dinalaw ni Pablo. Pagkatapos na nalangin, ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa may sakit at ito'y gumaling. Dahil sa nangyaring ito, nagdatingan ang mga taga roon, may karamdaman at sila'y pinagaling din ni Pablo. So, tingnan niyo ho. Ano po dito? Power against sickness. Ano ho? So, sino ho yung unang pinagaling ni Pablo? So, sabi nga po, yung pong tatay ni Publio, ano ho, na siya po yung pinuno sa pulong iyon. Ano pong karamdaman? Specific na sickness. Siya po ay nilalagnat dahil sa dysenteria, ano ho? So, yun po yung specific na karamdaman. So, dahil po doon, nung ipatong ni Pablo ang kamay niya, gumaling, nagdatingan din po yung mga may karamdaman at yun po ay pinagaling. So, specific sickness, yung alam mo po, naka-specific yung karamdaman at even po yung unspecified sickness, yung hindi ko malaman kung ano, iba-iba na pong karamdaman, lahat po na yan ay under sa power na ibinigay sa atin ng Lord. So, kaya marami pong pinagaling doon si Pablo. So, mga kapatid, tayo ho ay kailangan ng mundong ito, lalo na sa panahong ito na dami pong nagkakasakit, i-exercise po natin yung binigay na power ng God sa atin na yung minister po to heal, ano ho, yung magbiministeryo po na magpagaling, yung prayer natin mga kapatid, malapit man o sa malayo, may power po yan according to our faith, mga kapatid. So, ipaggamit po natin sa Panginoon yan. So, makikita po natin dito na power against sickness, ano po, yung kapangyarihan, laban po sa mga karamdaman na yan. Yan po ay nasa taglay po ng mga lingkod niya. At gagamitin po tayo para doon. And because of that, sabi po, ito po, inassume po at alam ko na hindi na rin po in-specify, sabi po dyan, power against eternal death. So, higit sa lahat, yung kanya pong
kapangyarihan ay kapangyarihan po laban sa walang hanggang kamatayan. Bakit po? Sabi po sa verse 6, kung ating pong titingnan doon sa verse 6, ano sabi po doon sa verse 6? Sabi po dyan, hinihintay nilang mamaga si Pablo o kaya biglang mabuwal at mamatay. Nang matagal na silang naghihintay at wala namang nangyayari sa kanya, nagbago sila ng akala. Sila'y isang Diyos, sabi nila. So, naniniwala ho ako na doon pa lang po sa pangyayari kay Pablo, sila po ay mayroon na pong paniniwala, naniwala na sa Diyos ni Pablo. At nung pagkakataon po yan, naniwala ho ako dito po sa verse 10, kung ating titingnan, binigyan nila kami ng maraming regalo at nang paalis na kami, ay binigyan nila kami ng lahat ng kailangan sa paglalakbay. Alam niyo ho, nahulog yung loob nila kila Pablo. At alam ko po, ay assume na kaya ho nila nagawa ho na sila Pablo ay mahulugan nila ng loob, mahalin nila, bigyan ng mga regalo at mga pangangailangan just because naramdaman nila, nakilala nila ang Diyos sa pamagitan po nila Pablo. So, nandun po yung kanila pong talaga pong ibinigay po nila kila Pablo ang lahat nilang kailangan. Alam nyo, yung pagkakilala sa Diyos ang importante. Sapagkat ang lugar na yun, yung pulo po na yun ng Malta, nakakilala po sa Panginoon ang mga sapagkat nauna yung pinuno. Ayan, importante din po yun. Yung key person, hanapin po natin sa isang lugar. At yun po ay bahagi ng plano ng Diyos sa paghahayag ng kanyang kaligtasan sa sangkatauhan na mapunta doon sila Pablo. Bagamat yun po ang nangyari. Yung risk na hinarap nila Pablo. Pero kalooban po yun. Alam niyo po yung mga bagyo na dumarating sa ating buhay. Of course, hindi ho lahat ng bagyo ay nakakasama. Actually, ang bagyo ho, marami din pong blessing na dala. Alam niyo ho, ako po kapag tapos ng bagyo, isa ho sa pinagpapasalamat ko sa Lord, yung fresh air, parang pong nalinis. Of course, kapag dumaraan ng kanong nakakatakot. Pero, alam niyo ho, nung nasa probinsya kami, naalala ko kung bata pa ho ako doon. Kapag ho nagbagyo, yung mga bata, yung mga kabataan, tuwan-tuwa. Kasi nga, ang dami hong nahuhulog ng mga prutas, dami pong nahuhulog ng mga buko, dami ho nilang nakukuhang pagkain. Ano ho? So, nung dito naman po ako naka-assign po sa Hanusa, yung mga tao po doon pag nagbabagyo, ang sasaya. At sobra ho talaga na nag-uumapaw ang bangus. Kasi ho, nasisira yung mga fish pan at libre hong hulihin po sa lawa ng yung pong Laguna de Bay. Of course, nalulungkot po yung mga namumuhunan. Pero doon po, blessing po sa mga taga roon sa isla. So, mga kapatid, hindi lahat ng bagyo ay masama po ang dating. Ang bagyo ginagamit ng Diyos para matupad po ang kanyang kalooban at mas mapaganda yung pong mga nangyayari sa buhay natin. Kaya huwag mo tayong matakot sa bagyo. Lilipas din. Kaya ito pong bagyo ng coronavirus na marami pong kaakibat, kawalan ng trabaho, gutom, itong karamdaman, paghirap, sakit, pagtitiis, lungkot, mga kapatid ko, lilipas din to, matatapos din to. Kung hindi pa po kalooban ng Diyos, na siya'y hindi pa babalik, malalagpasan din po natin to. At kung ito naman po, sabi nga, ipapanganak na, yung pagbabalik ng ating Panginoon, nagle-labor na ang mundo, mas pinakamaganda sa lahat. Sapagkat talagang titira na po tayo sa tunay na tirahan na wala ng sakit, wala ng luha, wala ng paghihirap, wala ng kalungkutan, wala ng pagkatakot, kundi puro kasiyahan, pagsamba, pagiging comfort, malinis na hangin, sapagkat napakalinis po sa piling ng Panginoon. Diba ho, napakasarap. Sa mga kapatid ko, nawa, we are the instrument of God kung tayo po ay mga anak ng Diyos. At kung ikaw man ay hindi mo pa kinikilala ang Panginoon sa puso mo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, this is the time na kailangan mo na maniwala sa mga salita ng Diyos sapagkat siya ang pag-asa ng mundong ito. Siya ang source of life. Siya ang source ng kagalingan. Siya yung source ng pangangailangan. Ang lahat ng bagay kontrol niya sa mundong ito. Kaya sa oras na ito, kung ikaw ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, hindi mo pa siya
tinatanggap sa puso mo bilang sariling tagapagligtas, paniwalaan mo na siya ay namatay sa krus upang bayaran ng iyong kasalanan. At sa oras na ito, i-welcome mo siya sa puso mo. Kaya kung ikaw na nariyan, na sa oras na ito ay na mo siyang tanggapin, sundin mo po ang prayer na ito. Malakas o mahina, sabihin niyo po sa Panginoon ito, Panginoong Jesus, ngayong umaga, binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita sa aking buhay upang aking maging Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Ako po'y naniniwala na ikaw ay namatay sa krus, nilibing at muling nabuhay. Buhay po kayo ngayon, kaya meron pong katuturan ng aking paniniwala sa inyo. Pinagsisisihan ko rin po ang aking mga nagawang kasalanan, minana, mga kasalukuyang nagagawa, at maging magagawa pa. Kaya sa araw na ito, kayo na po ang aking Diyos sa akin, ay magpatakbo ng aking buhay. Pinananampalataya ng lubos sa iyo. Jesus. Amen. Kung ginawa mo po yung pananalangin na yan, sabi po sa 1 John 1:12, ang sinumang tumanggap at nanalig sa Kanya, binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ikaw po ngayon ay anak na ng Diyos at malaya ka po na tumawag sa Kanya ng Ama anytime na gustuhin mo o anumang oras, anumang kalagayan, pwede niyo po sa Kanyang inuwi. Sa oras pong ito, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa mga salita mong aming napag-aralan ngayong umaga. Salamat po, Panginoon, sa mga katotohanang inihayag mo sa amin. At nawa, patuloy nga po, O Diyos, na kami po ng mga anak mo, patuloy nga po na maging willing kami na magpagamit sa iyo para daluyan po ng wisdom, ng clear instruction at power niyo po sa sangkatauhan para maligtas ang mga hindi pa po, Panginoon, nakakakilala sa iyo. Tulungan mo kami, bigyan niyo kami ng tapang, bigyan niyo kami, Panginoon, ng tiyaga, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng love, at lahat po ng kakailanganan namin para po magawa namin ang pinagagawa mo. Ingatan mo po, Panginoon, ang IRM Undaran family, patuloy nga yung protection mo, yung po, Panginoon, provision mo sa mga pangangailangan, gayon din po, Panginoon, yung pagpapalakas yung spiritual sa bawat isa. Alisin niyo po yung mga pandulumo, discouragement, alisin niyo po, Panginoon, ang kawalan ng pag-asa, alisin niyo po, Panginoon, yung kawalan ng pagtitiwala, patawarin niyo kami at i-encourage niyo kami, lagi niyo kami akay magbasa ng Biblia, manalangin, sumali po sa mga virtual na gawain na may kinalaman sa inyo. God, pagpalain mo din po, Panginoon, even God, yung mga may karamdaman, sinasaway sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang kagalingan po ang maranasan. At ang aming bansa ay dinudulog namin sa inyo. Patuloy nga, O Diyos, na pagalingin po sa karamdaman ng coronavirus, Panginoon, at iba't iba pang uri ng karamdaman. Higit sa lahat, karamdamang espiritual na ito'y kumilala sa inyo. Nag-umingi kami sa inyo ng habag na alisin nyo na po ang coronavirus na ito sa aming bansa at sa buong mundo. At yung mga tao na goal, Panginoon, at target para makakilala sa iyo, Panginoon, dahil sa pandemyang ito, mangyari po nawa ang mga anak mo. Gawin niyo po, Panginoong, asin at ilaw. Purihin ka po ngayong umaga. Sa iyo po ang lahat ng pagsamba, pagdakila. In Jesus' name, Amen. Amen.